Ay, salamat naman at makakausap natin ang mismong pinuno ng Senado, Senate President Chis Escudero. Senator Chis, magandang morning! Jerry, ito yung magandang umaga sa inyo. Nakikinig pala si RPT at yung kababayan kong si Manny Wilbert. Good morning sa inyo. Na-miss ko kayo Ay, we miss you too, SP. Teka muna po, alam namin, puyat na puyat po ang maraming senador, hindi lang po dahil po sa mga party-party nitong mga nakaraang araw at mga imbitasyon, kundi lalo na po dito sa budget. Tama po ba narinig namin na na-ratify na po ang BICAM report? Tama ka ito niya, na-ratify kagabi. Natapos kami mag-aalas 10:30 na dahil hinabol din namin yung ilang mga local bill. Kulang-kulang 100 yata yun para ma-third reading namin na next week. Bago mag-adjourn. Ayun. Okay. Ang pinakamalaki, pinaka-controversial siguro ay yung pong pag-scrap po ninyo sa subsidy para po sa PhilHealth na 74.4 billion. Ano po bang rational nun? 2 months ago, Anthony, sa isang Jerry, sa isang press con, sinabi ko na yan. Wala namang nagreklamo, wala namang nagtanong, wala namang nag-question dahil simple ang rason. Binawasan ng Department of Finance yung sobrang pondo ng PhilHealth na hindi naman nila ginagastos na nagkakahalagang 500 billion na nung panahong yun. Binawasan ng 90 bilyones, pinigilan ng Supreme Court ang 39 billion, kung hindi ako nagkakamali. So bumaba lamang ng 440 billion yung pondo ng PhilHealth. Pero sa ngayon, Anthony Jerry, nung tinalakay ang budget, 600 billion na uli yung pondo ng PhilHealth. Laki. Na yun din sana nung panukalang budget, dagdagan pa yon ng 74 billion. Mahigit 50 billion para sa pagbabayad ng premium dun sa mga walang trabaho. At 20 plus million para sa dagdag benepisyo. Ba't namin bibigyan pa uli ng dagdag, Jerry Tunying, sa aking pananaw? Kung sobra-sobra naman yung pondo nila at hindi nila ginagastos para sa miyembro. Sang-ayon sa charter ng PhilHealth, pwede nilang gamitin yung kanilang pondo para sa universal coverage ng PhilHealth. Ang maganda pa nga doon, mula isang bulsa, pabalik lamang sa kabilang bulsa nila yon. Pero, Senator Chis, hindi ba ang sin tax measures natin ay parang may automatic appropriation nung kita nito papunta sa PhilHealth? Paano po yun? Tama ka, Jerry. Narinig ko rin yan. Walang pwedeng batas na ipasa ang nagdaang Kongreso para itali ang kamay ng susunod na Kongreso, lalo na kung hindi naman angkop at bagay sa panahon tulad nga ng sitwasyong meron tayo ngayon. Sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth pero popondohan mo pa uli at hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila sa dagdag benepisyo at dagdag coverage. Pangalawa, kung yan ang pagbabatayan natin, pues meron tayong mahigit 1 trilyon at 600,000 batas na hindi po pinupondohan pero pinasa. So hindi po naman pwedeng basihan. Totoo yan. Basihan yun. Totoo yan. Napakarami yan. Hindi porkit pinasa ng dating Kongreso ay hindi na pwedeng baguhin ng mga susunod na Kongreso. Jerry Tonying, hindi kami pwede magpasa ng batas sa sasabihin namin yung Kongreso pagdating ng 2050, ito lang ang pwedeng gawin. Lahat ng kita ng customs, ibuhos yan sa Bicol dahil kailangan niya ng Bicol. May kapangyarihan naman ng susunod na Kongresong baguhin yon, depende sa pangangailangan ng panahon. So ang malilaw lang dito at siguro itong gustong marinig ng mga kababayan natin, kahit na hindi nilagyan ng budget ang PhilHealth dito sa 2025, wala dapat na maging epekto sa anumang mga sinasagot ng PhilHealth sa health services para sa mga kababayan natin. Wala talaga dapat, Jerry, dahil 600 bilyon ang hawak nila ngayon. Bigyan kita na halimbawa ng 600 bilyon, Jerry. Kapag hindi nila ginastos yan ngayong taong ito, pag 4% ang inflation natin, para madaling i-compute na lang, 4% ng 600 billion ay 24 billion. Walang gagawin, ha? Walang gagawin. Nawawala ng halaga ng 24 billion yung hawak nilang pera dahil inuupuan lang nila. Kinain lang ng inflation.
Ito'y kumbaga ay pagpaalala, paggising sa kanila na, hoy, gawin nyo naman yung trabaho ninyo. Malaking pera na nasasayang sa hindi nyo paggalaw, sa hindi nyo pagbigay ng benepisyo, sa hindi nyo pagbayad sa mga ospital na naniningil sa inyo. Ang alam ko lamang, halimbawa, ito yung Jerry Sorsogon. Ang utang nila sa Sorsogon Provincial Hospital System sa ngayon ay 450 million. Yun naman na. Dahil sa return to hospital, mga inarting, ay mali yung letra ng pangalan, ay mali yung birthday, mali yung isang araw. Tama. Dapat naman sana pag-aangin nila. Ang laki, Jerry Tonying, ng utang ng PhilHealth sa mga ospital, pribado man o pampubliko. Totoo yan. Nako, saka ito pa po, Senator Cheese, kung ganong kalaki po ang pera ng PhilHealth, pwede po bang kung ang isang Pilipino, siya man po ay aktual na nagbabayad o indigent o senior citizen, pag na-hospital po siya, pwede bang wala na halos babayaran yung Pilipino na yon? Dapat ganun. Ang tawag dyan, Jerry Tonying, ay no balance billing o zero balance billing. Yan ang layunin ng Universal Healthcare at trabaho ng PhilHealth yan. Ang problema, dahil nga sa kapalpakan ng PhilHealth, doon na-imbento at doon pinanganak, Jerry Tonying, yung MAIP. Oo. Para punuan yung hindi napupunuan ng PhilHealth. Pero ang tingin ko dito sa MAIP ay pansamantala lang dapat ito habang balljack pa ang PhilHealth. Dapat dumating yung panahon, yung MAIP mawala na at PhilHealth na talaga ang sasagot sa lahat ng gastusin ng ating mga kababayan sa ilalim ng Universal Healthcare at yung konsepto niya na tinatawag na zero or no balance billing. At saka dapat walang dagdag na premium na binabayaran tulad ko at iba pang mga empleyado na nakikinig po sa atin yan. May panukalang batas na kami para dyan, Jerry, dahil sobra-sobra na nga yung pondo ng PhilHealth. Binabawasan namin yung premium ng formal sector. Kayo, ako, tayo na may trabaho, binabawasan ng 1% yung ating premium imbis na tumaas. Yun. So, di ba dapat pagtaas ng benepisyo, tataas din yung premium. Ito po, hinihiling namin sa PhilHealth, ibababa yung premium sa batas, pero dapat itaas pa din nila yung benepisyo. Hindi namin kayang isabatas yan, Jerry Tonying, dahil sa pagkakaalam ko, mahigit 5,000 iba't ibang case rates ang dapat i-adjust at gamitan ng actuarial study at actual cost upang sa gayon ay mabayaran yung kailangan ng ating mga pasyente na hindi po kayang gawin ng Kongreso ng ganong kadetalye. Naku, Senator Cheese, na-miss namin kayo ha. Sana mas madalas. Pansinin nyo kami lagi ha. Natawag ulit kami. Uy, grabe naman. Kayo nga hindi tumatawag. Hinay-hinay sa mga party-party ha, Senator Cheese. Bawal yung party, Jerry Tonying. Kinansela ko lahat ng mga pag-party sa Senado. Pero kayo, balita ko, may konting pagditipon kayo dun sa kaibigan natin ha. Sana ikaw din. Sana sa'yo rin. Iniwan kami kagabi eh. Bye, Senator Cheese. Thank you po. Maraming salamat. Salamat, Tonying. Salamat, Jerry. Magandang umaga sa inyo. Senator, Yung pala